We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan sa Tsaran sang Kabaturan kawala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman yung kapuso Aiden Priatos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, matapos gimpatuman ang price ceiling sa bugas, National Food Authority ipatuman man ang bago nga presyohanay sa humay. Pagpataas ang presyo sang humay, dako nga bulig suno sa pila ka mga mangunguma. Kapuso NFA nagalaom nga mas madamo na nga mga mangunguma ang magabaligya sang ila humay. Yaring balita nga gintutukan ni Kim Salinas. Agud mabuligan ang mga mangunguma, ilabi na sa epekto sang ginapatuman nga price ceiling sang bugas. Ginmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpatuman sang bago nga presyo sang humay nga ginabakal sang National Food Authority. Base sa nakasugtan sang NFA Council, mangin 16 tubtob 19 pesos kada kilo ang wet palay, kag 19 tubtob 23 pesos naman ang kada kilo para sa dry palay. Bagay nga suno sa mga mangunguma na kung abulig sa ila. Kung magamulang na yung presyo nga hindi namang nubo sa itin, siguro makakuan pa sa mga umay. Makabulig-bulig pa eh. Ang god nga bulig kung mag-2023, iti ang abono kag ang bulong kag tamar man kamahal mo. Kung mag-13 lang at di city, perde ang mga umay. Madumduman niya bangod sa pagpatuman sang price ceiling sa bugas, mas barato man ang pagpamakal sang humay sa mga mangunguma. Agud mabaligya ang bugas sa 41 tubtob 45 pesos per kilo santo sa price cap. Nagalaom naman ang NFA nga mas madamo na nga mga mangunguma ang magbaligya sang humay sa ila bangod sa pagpataas sang presyo. Uy, expected kami. Kasi siyempre, kay gataas na ang pamakal naman sang palay. Expected kami eh. Pwede dako na nga bulig sa farmers. Apang kun ang mangunguma nga si Jerry ang pamangkuton, wala kuno ini nagabaligya sang humay sa NFA bangod sa proseso nga kinahanglanon antes makabaligya diri. Away. Nga man sir. Ti tama kara ko ang proseso sa NFA mo kay bulado no pang maugagib la todo dason ti disi no ibelang disi city ang mapresyon natin pero di ka manangod mabulad ka pa mo. Suno sa NFA sa karon, ginahulat pa nila ang formal nga mando na tuhoy sa pagpatuman sa bago nga presyohanay sang humay kag ginaengganyo ang mga mangunguma nga magbaligya sang humay sa ila. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. DPWH-6 nagpahayag nga hilway na nga paagyan ng ungka flyover sa light vehicles bangod wala na sang pag-usmod. Pila ka commuter kag drivers pabor nga buksan ang flyover apisar nga may pagpang-alang-alang sa seguridad. Sa detalye makaupod naton si Zen Kilantang live sa ungka Haro, Iloilo City. Zen? Jert, konforme ang riding public sa pagbukas liwat sa ungka flyover bangod mapahagan-hagan na ang ilang madugay nga pag-antos. Ginpahayag ni DPWH-6 OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga may kapaslawan sa disenyo sa ungka flyover nga ginhimo sang United Technologies Consolidated Partnership o UTCP ang consultant nga ginkomisyon sang DPWH Central Office agud maghatag sa disenyo lakip ng pagtest sang duta nga ginatindugan sang flyover.
Inyang nagresulta sa pag-usmod sang flyover partikular sa vertical support structure ukon Piers 4, 5 kag 6. Nahibaluan nga 28 metros lang ang kadalumon sang board pile ukon pilote sa nasambit nga mga haligi. Kung basehan ang pondo nga ginrelease, naglabot sa 540.28 million pesos sa 4 ka lane nga flyover. Suno sa DPWH, kabos ang nangin estimate sang UTCP sa proyekto. Lakip sa rekomendasyon sang third-party consultant nga Abinales Associates Engineers and Consultant ang pagdugang sang 4 ka pilote nga may kadalumon nga 47 meters sa Pier 4 to 6. Agod mapabaskog ang pundasyon kag magapatigayon sang jet grouting sa mga nabilin nga haligi sang ungka flyover. Kinahanglan nga kakson ang salog sang haligi nga 4, 5 kag 6 agod makalubong sa pilote. Una na nga nagpatigayon sang load test ang DPWH agod mahibaluan kung may pag-usmod pa sa flyover kag base sa resulta mahimo na ini nga maagyan sang light vehicles. Posible subong nga semana buksan ang flyover sa four-wheeled light vehicles pagkatapos ang pagsinapol sa kontraktor. Buksan ang inner lane halin 5 AM tubtob 9 AM kag 4 PM tubtob 8 PM. Dumilian nga mag-agi sa flyover ang mga truck, motorsiklo, tricycle kag bisikleta. It will be closed again kung may mabaton kitang funding. We will be ready for any eventuality nga mag-close naman liwat. Ang purpose ng pag-close is for us to start the rectification activity. May pag-alang-alang man, ginpahayag sang pila ka mga commuter nga pabor sila nga buksan liwat ang flyover, agod mahagan-hagan ang trapiko sa lugar. Maayo ginaya nga mabuksan para makadamo, makabindisyo, grabing traffic. May kulba man gamay, kay do hindi pagawa, di ba, ang nila di magawa safe gid ang flyover for siguro. Okay lang, pero kung bala magbaha, diyan ta siguro mamanaan kung ano ang mga epekto, kung mga ano. Kahit wala ta pa matry, di ba? Komporme naman ang ibang mga PUJ driver. Mas bintagid sa amon kay nga wala na kami trapiko. Sa dalom kami magi, sa babaw sila. Di tama na kahapos ng amon pagpangabuhi. Ginpahayag naman ni Iloilo 2nd District Representative Michael Goroseta nga apisar sa mga development sa proyekto magapadayon sa gihapon ng committee hearing sang Kongreso na tuhoy sa depektibo nga ungka flyover. Posible by next year, no? Kaya hindi na siya priority sa subong chimpo. Ikaduwa, kung diri i-conduct si Iloilo, gina-consider ang logistics, no? Kag ang gastuhon, no? Kag ang availability man sa mga house members na ipalupad doon din sila. The Honorable Congressman. Jert, nagpasalig ang Iloilo City kag Pavia LGU nga mag-assist sila sa DPWH sa pagpasiguro sang seguridad sa mga motorista sa paglabay diri sa ungka flyover. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Zen Kilanta. Ay na naman, mga puso 47 ka mga persona baw nagreklamo nga na biktima sang pagpang-scam sa Banuasang Lacasiliana, Negros Occidental. Mga nagreklamo nagaligar nga ginpasalig nga makasulod sa PNP kabaylo sang padanlog nga kwarta. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginaimbestigaran subong sang otoridad ang reklamo sang 47 ka mga persona nga nag-aligar nga ginpang-inganyo nga pasudlon sa hanay isang PNP kabaylo sang dako nga kantidad. Sunod sa National Bureau of Investigation Bacolod, sang tinalikdan pa nga tuig nakabato ng mga inisang reklamo sang pareho nga modus. There were about 3 complainants coming from, I think, Murcia, who filed a complaint, similar complaint nga there was somebody nga nag-promise sa ilang nga pasudlon sila sa National Police, miski wala eligibility, miski overage, for a fee. Sa isa ka press conference, nagatubang ang complainant sa katapos ng media, kag ilagin tudlo si Elias Beng nga amo ang nang scam sa ila. Ang isa sa mga nabiktima nga nagayo nga hindi pagpangalanan, aminado nga madasig nga nainganyo. Sila na kung nabalat na lang mong package, gano'n lang sila. Magluwas kay Elias Beng, ginpahayag sa pila ka mga complainant nga isa man sa mga nag-facilitate sang transaksyon, si SB member Donato Dumagit sang Lacasiliana. Sa interview sa GMA Regional TV kay Dumagit, ginako sini nga 2017 sang iya sini nakilala si Elias Beng. Apang tuyo lang kuno sini nga magbulig. Nga base kung may ara kada nga gusto nga ipasulod sang police or sa PNP, gapang recruit ko, gapamulig ko, pasudlon sa sila. Kalabanan sa mga nagreklamo ang ginapahayag nagbayad sang hindi magdubo sa 250,000 pesos kada isa.
Ang ini nga issue, nakalabot na sa Lacasiliana LGU. Still such time nga siya, kuno malakat sa Manila, 8 May, tapos June may take out, asa na lang ang July, ang pinakalas nilang July 2, kuno ma-take out sa Kabangkalan, kag ma-training sa training school. Ginpablatter na ang insidente, kag nagpasalig ang kapulisan, nga tutukan nila ang reklamo. Ang Philippine National Police, wala man nang gina-authorize o ginalayason nga tao na mang-recruit outside. Ang kung sino ang gusto mag-apply sa PNP, amo niya ang ginakita personally dito yung sa PRO6. Upod Keruel Manggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Sa Lambunaw, Iloilo, encounter sa tunga sa militar ginapatihan na pulo ka miyembro sang NPA nagluntad kaina sang aga. Si Ces Ordales nakatuto. Isa ka soldado ang napatay kag isang napilasan sa engkwentro nga nagluntad sa tungo sa mga katapos ng 82nd Infantry Battalion kag Baloy Platoon ng Central Front ng Humiting Rehiyon Panay pasado alas 6 kay nasang aga sa sitio Agdalusa na Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo. Sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, Chief ng Division Public Affairs Office ang 3rd ID nagapatigay sa regular nga operasyon sa lugar ng mga soldado sa ngilan ng kaengkwentro ang hinimagdumo sa napulo ka mga katapos ang ginapatihan ng NPA. Nagdugay sang 20 minutos ang engkwentro. Yung ating operation, sa focus military operations at nakita nila itong mga armado, that's why nagkaroon ng encounter. Sa inisyal nga report, nakaagom sang pila sa ulo kay bad pangabahin sang lawas ang soldado nga napatay samtang yara naman sa estable nga kondisyon ang isa pa nga napilasan. Wala pa ini giningadlan sang pamunuan sang militar ang ngalan sang duha samtang naasikaso pang pagpahibalo sa ilang mga himata. Gilayon man ini nga gin-airlift padulong sa syudad sang Iloilo. Sa karon nagapabiling nga confined sa isang ospital na Samaran nga soldado. Nagpadala naman sang dugang at tropa ang Philippine Army sa lugar agud makabulig sa pagpangita sa nagapalagyo nga katapo sang NPA. Yung operations natin is under control naman, no? At nandun na yung preponderance ng forces natin because yung operation has been going on for a while. Patuloy nila hinahalugog yung lugar kasi itong lugar parang guerrilla zone nila. Ginapatihan nga may napilasan man sa hanay sa mga rebelde bangod sa pila ka tinulo sang dugo nga nakita sa lugar sa di natabo ang encounter. Wala pa sang opisyal nga pahayag ginapatihan ng NPA na tuhoy sa insidente. Upod kay Hans Desierto, Ces Ordales, One Western Visayas. Duwa ka job hire employees ang PSTMO nga nagprenda sang salakyan nga ila ginrentahan, ginkakas na sa obra. Samtang Mayor Jerry Treñas nagmando sa City Legal Office nga hitsuhon na ang dapat kasuhan antes magpili sang bag-o nga opisyales sang Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Ini ang gitutukan ni John Sala. Wala na nakareport sa opisina sa Public Safety and Transportation Management Office o kung PSTMO ang duwa ka mga job hire employees nga ginreklamo nga nagprenda sang salakyan nga ila ginrentahan sa isa ka car rental services sa syudad sang Iloilo. Suno kay PSTMO Hedja Kunlo, may termination order na ang duwa ka mga empleyado nga epektibo gilayon. Nagagawa na ang termination order ni City Administrator Sir Melchor Tam, no? And September 15, automatic terminated na ang ilang job order contract sa aton city government. Una na ginpahayag ni Kunlo nga gwa na sa ila obra kag personal nga transaksyon sang duwa ka mga JO ang ila pagrenta sang salakyan. Samtang nagmando naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa City Legal Office nga hingagawon na ang mga dokumento kag makinahanglan ni pasaka nga kaso batok sa mga Board of Directors sang Iloilo City Government Multipurpose Cooperative nga ginareklamo bangod sa dalagko nga utang sa kooperatiba nga wala na bayaran kag anomalya sa pag-aprubaha sang loans. I have given instructions sa legal kung anong dapat nga kaso nga makaso sa ila ikasuhan kay hindi na gusto nga kwarta sang tawo nga paon nila ginulam nila kag hindi nila pagbayad. Luyag sang alkalde nga antes pa ang eleksyon sang bag-o nga mga opisyales sa kooperatiba kadungan sang General Assembly sa September 27 matigayon na nga mapasaka ang reklamo batok sa mga natungdan. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, tagpamuno sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaap dismayado sa ginapasuni pigaw nga security measures, infrastruktura pati management sang Bacolod Silay Airport. Yaring balita nga itong gitutukan.
Wala na pong gani Civil Authority of the Philippines Director Captain Manuel Antonio Tamayo nga ipangtuwas ang iya pagkadismaya sa ginapahayag pigaw nga pagpatuman sang security protocols kag pigado nga maintenance ang infrastruktura sa Bacol Silay Airport sa iya pagbisita. Sa official page sang Kaap, ginpahayag sini nga hindi niya mabaton ang sitwasyon sa airport. Nagbisita si Tamayo sa Bacol Silay Airport para magpatigayon sang comprehensive inspection. Kabahin sa programa sang Kaap nga pagpasanyog ang pasilidad sang mga airport na latugaan sang 80 million pesos nga pondo para sa rehabilitasyon sa airport. Pero ang ini nga pondo kulang kuno suno sa alkalde sa Bacol City. There's an 80 million pesos nga tugaan. 80 million? 80 million. Kulang na. That's not enough. You need more for it to become an ideal airport, especially for a size. No? Samtang, pinagi sa isa ka text message. Ginsabat naman sa management sa Bacol Silay Airport ang pahayag ni Tamayo. Nagpasalig man ini nga hugot nga ipatuman ang security protocols. Aminado ini nga kulang pa sa budget. Rason nga pagpanghangkat pa ang maintenance sa lugar. Sa karon, padayon sa gihapon ng monitoring sang airport police, agon masiguro nga hindi makalusot ang mga kontrabando kaagay sang droga. Ginadumilian nga merchandise items kag patiman baboy gikan sa mga ASF affected area. May programa po yung government ng Negros, so nag-coordinate na sila sa mga airline. So pag may nakalusot, pagkakaroon sila ng certain penalty. Naka-standby pa rin naman po dyan yung ating mga task force. Opod, Kenil Casillo, Adrian Preatos, 1 Western Visayas. Saka sa presyo sang produktong petrolyo ginpatuman na subong nga adlaw. Mga motorista nagaagunto na sa kamahal sang presyo sang gatong. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ilisipon na lang sa gasolinahan nga ini ang nagpatughong sang gatong subong adlaw matapos nga ginpatuman na ang oil price hike. Tungod siguro kay siyang kahapon kay nagingagaw ang mga customer nga makatugong kay ti why pa naka-price increase. So tungod kay madako ang price increase, nakagingagaw sila yung mga makatugong sang barato pa bla. Kaya munang medyo nagtaway na subong. 2 pesos kada litro ang saka sa gasolina kag kerosene kag 2 pesos kag 50 sentimos naman sa kada presyo sang diesel. Ang driver nga si Edmund nabatyaga na gid kuno ang kamahal sa gatong gani apektado naman ang iya kita. Di paano na lang ni kay grabe pang traffic, di gamay pang pasahero. Gamay lang amon dalon puli. Ang iban nga mga motorista nagalalain man sa dugang nga palasanon. Dako siya kung minimum earner ka. Sakit gid sa bulsa ko muna. Pigado gid eh. Hindi may ka paulit milya na mo ka gasolina. Nahibaluan nga ang nasambit nga price adjustments ang ikanapulo na nga semana sa gasolina kag ika-11 naman para sa krudo kag kerosene. Sunod sa DOE ang sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang petroleum products ang resulta sang paghulag sang presyo kag supply sa international oil market. Posible nga magpadayon pa ang pagtaas sa presyo sang gatong tubtub sa Disyembre. Upod Karumal Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga kapuso, arestado ang siyam ka mga persona sa ginkasang buy-bust operations sang Iloilo City Drugs Enforcement Unit sa Haro, Iloilo City. Ginkilala ang mga naaresto nga sanday Bobo Pedrajas, Kim Obapial kag Rolando Obapial nga lunsay high-value individual kag residente sa Barangay Desamparados. Nadakpan man ang street-level individuals nga sanday Julius Pedrajas, Carlo Emano, Fred Banesio, Romeo Pareño kag Jory Miranda. Masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiska sang kapulisan. May na-recover man nga mga drug paraphernalia. Ang mga naaresto ang nagapangatubang sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga. Kapuso, halong duha patay sa separado nga insidente sang pagkalumos sa Negros Occidental. Nakatutok, Eileen Pedreso. Nasapuan nga nagautaw-utaw kag wala nasang kabuhi si Semi Olivero, 57 anyo, sa suba sa Barangay Bagroy, Binalbagan, Negros Occidental, sang tinalikdan nga Setyembre 17. Sunod sa kapulisan, Setyembre 15, nagtabok sa suba ang biktima upod ang anak sini kag apo. Bangod malain ang tiyempo, mabaskog ang daludo sang tubig, rason nga naanod ini, samtang nakaluwas ang duha ka mga kaupdanan sini.
Ginaabisuhan sang kapulisan ng mga residente nga nagaistar sa nabukid nga bahin nga likawan ang pagtabok sa suba kung malain ang syempo. Aton dayang sitwasyon sa babaw, nakapin pa ang suba dito. So hindi natin ma-kiyo ang kwansang tubig. No? Kaya kung magulan sa babaw, ulihin ang tubig na gabusdok sa dano. Samtang sa barangay Kabakungan, La Castellana, ginbawian sa kabuhi ang 3 katuig nga bata nga babayi matapos na lumo sa suba. Sunod sa kapulisan, ginpili ng biktima sa iya lola nga nagaistar malapit sa suba. Apang nagtuyo ang bata nga magpauli sa ilabalay, rason nga nagwa kag nadanlog sa pilas. Gilayon naman nga na-recover ang lawas sini sa sitio Ubay, 1 kilometro ang kalayoon, halin sa balay sang lola. Itong mother-in-law naman, na siguro nabantayan, ang sabi lang niya is parang bumalik sa bahay yung bata, umuwi. And that time kasi ma'am, sa area is malakas yung ulan. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Kapuso stars Ken Chan, Rocco Nasino kag Kokoy De Santos ginpasadya ang fans sa Kapuso Fiesta sa Alimodjan. Ang ila bonding sa mga Ilonggo fans si balunta sa pagtutok ni Tess Ordales. Napunos ang tumalanaw ang Alimodjan Market Square kagabi para magka-bonding sa ni Ken Chan sa gabot kamay na pangarap, Rocco Nasino sang The Missing Husband, Kokoy De Santos ang Bubble Gang sa Kapuso Fiesta. Ang aktibidad ng kabahin sa regal na kapistahan sa Banwa. Apisar sa Biyernes pang fiesta, nangin masadya na ang kahiwataan pagod sa jump pack sa performances ng Kapuso Stars. Impokada pa lang sa song number ni Ken, nagasinggita na ang fans. Ang iya rendition sang magandang dilag nagpakiligman sa gwapa nga mga Alimodyanon. Pagtapak pa lang ni Rocco Nasino sa stage, wala na napunggad sa audience nga mag-cheer sa Kapuso actor. Nangin memorable man ang gabi sang fans matapos nakakuha sang remembrance alin kay Rocco nga naghatag sang personalized bracelets. Nagduga ang pagidang energy sang fans ang nagwa na si Kokoy nga nag-sing and dance. Nagpasalamat naman ang Kapuso Stars sa oportunidad nga magka-bonding face-to-face ang Ilonggo fans, bagay nga ilagi ko na miss nga himuon sang pandemic. Ay, masaya. Pagod na pagod. Pagod na pagod pero sulit na sulit kasi napaka-warm ng mga kapuso natin dito. Saya! Nakatouch because sinalubong kami ng mga ngiti ng mga taga-Alimodjan. Madamog nga salamat sa suporta mga Kapuso. Tugtog sa masunod na naman nga Kapuso Fiesta o po ng inyong paborito nga Kapuso Stars. Happy Fiesta, Alimodjan! Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Seguridad sa mga driver kag pasahero tagaan sang pagtamod sang kapulisan kag taxi operators kasunod sa mga insidente nga ginakaulamiran sang taxi driver sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatuto. Nagtipo ng taxi operator sa Iloilo City kag kapulisan nagodistoryahan kag maresolba ang pila ka insidente nga ginkaulamiran sang taxi driver sang damnaglang. Pila sa mga ginkasugdan na maong pagpasiguro nga tanan nga taxi units ang may nagagana nga dashcam. Ginakabi gini nga dako nga pulig sang kapulisan sa ilang investigasyon sa tion may magluntad nga insidente. So sa amon nga, we check it twice a week. No, then kung kita naman ng dashcam nga dobigado replace. Ginkasugtan man ang maidid nga proseso sang hiring sang taxi drivers, kaangay sang pagpaidalom sini sa drug test kag pagkuha sang police clearance. Ginrekomendar man ang pagpatigayon sang random drug test sa mga taxi driver. Hiring is very crucial indeed. Para nga ma-avoid naton ining mga gakatabo-subong. Dapat man masiguro nga ang tanan nga mga taxi ang may nakatapik nga sticker sa din makita kag mabasa sang pasahero ang ngalan sang taxi kag plate number sini kag iban pa nga detalye sang unit. As far as the name of taxi, the plate number,
and the operators para na mandatory nila in all sides of the taxi unit. Para naman sa seguridad sang taxi drivers, may hotline numbers man na ginahatag ang kapulisan sa ila nga mahimo nila makontak sa tion sang emerhensya. Nagpasalig ang taxi operator sa syudad nga hilway sa gihapon ang pagsakay sa mga taxi. Ang taxi is one of the safest, if not the safest form of transport gyapon diri sa aton nga pinalangga ang syudad. Safe gyapon ang tao magsakay sa taxi tungod sa mga palisiya ni. Ang pagsinapol ang una lang sa madamo pa nga pamulong-pulong sa tunga sang kapulisan kag taxi operators agud masiguro ang seguridad hindi lang sang pasahero kundi pati man sang mga driver. Upod kay Romel Purkia, Kim Salinas, Western Visayas. Mga puso, mahinay kag wala na nagalabot sa pungsod ang hangin habagat apang padayon sa gihapon nga maka-eksperyensya sang pag-ulan ang pinakabahin sang Pilipinas. Bangod gihapon ini makapuso sa Intertropical Convergence Zone ukon ITZZ nga nagalabot kag magapaulan sa Mindanao. Sa iban pang bahin sang pungsod, posible nga mainit kag mapang tiyempo apang may chance sa gihapon sang localized thunderstorm sa hapon kag sa gabi. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sa Metro Weather, magaulan sa halos bugos nga Panay Island kag Negros Provinces. May heavy to intense rain sa Negros Occidental kag Guimaras. Gani manginhanda mga kapuso sa posible nga pagbaha ukon pag-usmod sang duta. Arestado ang jail guard sang Aklan Rehabilitation Center matapos ginapayag na nagpalupok sang pusil sa barangay Baybay, Makato, Aklan. Suno kay Captain Mark Villanueva, hepe sa Makato Police. Nakabaton sila sang tawag gikan sa isa ka concerned citizen nga may hubog nga persona nga duha ka beses nga nagpalupok sang pusil. Sang nagresponde ila na abdan ang sospek agin kilala kay Jason Dalida, 43 anyos nga nagapungko sa kilid sang karsada. Na-recover sa iya ang caliber 38 nga pusil nga may 4 ka mga bala. Wala ini sang may maipakita nga papeles gani gin-aristo. Nagpaiway na nga maghatag sang pahayag si Dalida. Nagpatigayon sang Greyhound operation ang katapos ang PDEA sa Mel Dormitory sang BGMP sa barangay Nangapututan, Iloilo. Ginpaidalo man sa surprise random drug test ang 120 ka mga PDL kag 56 ka mga BGMP personnel. Wala sang may na-recover na kontrabando sa operasyon kag lunsay negatibo man ang resulta sa ginpatigayon nga drug test. Inikabahin sang kampanya sang BGMP nga matinluan ang mga jail facility sa illegal nga druga kag iban pa nga kontrabando. May igos ang bala sa ulo ka nakaduct tape ang mga mataba ba kamot kag tiil sa nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki sa Basay Negros Oriental. Ginkilala ini kay Pedrillo Agravante Jr., residente sang Sipalay City, Negros Occidental. Sa report sang kapulisan, Setyembre 15 sang gabi sang ginsakay sa pick-up ang biktima sang hindi pa matumod nga mga persona samtang ini ang sakay sa motorsiklo. Padayon ang investigasyon sang kapulisan agud matumod ang motibo kag sospek sa krimen. Nangin trending online ang episode sa Royal Blood kagabi kung sa rin na tugiban sa kapulisan sa intrepid operation nga si Margaret ang nagpatay kay Gustavo Reales. Sa episode, nagdeny pa si Margaret. Saging mamanggot sang pulisa pang nag-ako naman sa ngaran ni sa ibabaw sa gatapusa rin sini nagtuyo nga maglumpat. Hirit naman sang netizens basi may twist pakuno nga matabo sa uli nga 4 kagabi sang Royal Blood. Gintry man sa Kapuso TV host actress nga si Paul Kwang kung anong pwede ni mabakal sa 1,000 pesos para maluto sa sulod sa isa ka semana. Sa iya Instagram account, nagpost si Paul Kwang isang video sa mga nabakal sa merkado. Pila sa mga ginflex ni ang sardinas, kamati, sibuyas, kangkong, itlog, kag 5 ka kilo nga bugas. Aminado ang Barda, Barbie Forteza kag David Lecauco nga pressured sila sa role bilang Monican Carding sa maging sino kaman ng isa ka mega blockbuster sa 1991 starring Sharon Cuneta and Robin Padilla. Sino kay David 100% ang ginahatag para maging mas astig kag epektibo sa role. Si Barbie naman aminado nga clumsy in real life, rason nga challenge para sa iya kung paano makakope sa action scenes. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man.
Ang matuntod nga pagkatao ni Dino matukiban na bala ni Carding, sino bala ang mga mabulig sa iya sa tion sang ital-ital. Ina kagiban pa nga mga aksyon kag kilig nga mga eksena ang bantayan sa maging sino kaman sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, 97 days to go, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginisalamat sa pagtuto. Ako si Idan Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.